Welcome to OFW Runner Day 105. This is JP Adena, and today is April 14, 2017. And the question for you today is OFW, ano ang pinaka kinakatakutan mo? Saan ka natatakot? Yan po ang sasagutin natin mamaya. At sa mga ngayon pa lang naman nanonood, this is my New Day's resolution. Ang katumbas po sa akin ng New Year's resolution, wherein instead of thinking of a task to complete within the year, I am committing to complete a task every single day of the year. Araw-araw po. And I am taking a video of it. Kinukunan ko po. So I can inspire even just one person to start a habit and make it a good one. And I will see you in an hour. As an OFW, ano ang kinakatakot mo? Takot ka ba sa dilim? Takot ka ba mawala ng trabaho? Takot ka ba madisgrasya? Takot ka ba magkasakit? Takot ka bang maghirap? Takot ka ba na hindi makapagpadala sa pamilya mo? Takot ka ba sa mga hindi magandang nangyayari sa trabaho mo? Takot ka ba sa chismis? Takot ka ba sa discrimination sa workplace as an OFW? Ano ang kinakatakot mo? Ako po, para sa akin, ang kinakatakot ko as an OFW, walang iba kundi ang health and safety ng family ko. Either ang family mo sa ibang bansa, kasama mo, mga kaibigan mo, or kasama mo ang pamilya mo sa ibang bansa, or yung pamilya mo sa Pilipinas. Health and well-being nila. Hindi na nga ang health and well-being ko eh. Ang health and well-being nila. Pag-usapan mo natin ang health. Or in general muna, health and safety of the family. Bakit yun ang kinakatakot ko? Hindi ang mawalan ng trabaho, hindi ang mawalan ng pera, ang hindi umunlad, ang hindi maging successful. Wala akong pakialam doon. Sapagkat ang reason kung bakit ako umalis, walang iba kundi ang health and safety ng family ko din. Kaya ako ng ibang bansa para maalagaan ko sila. Ayan. So, hindi naman magkaroon ng pera eh. Hindi yun ang reason ko eh. Ang reason ko ay magkaroon ng pera para maalagaan ko sila. Para mabantayan ko ang kanilang health. Para matustusan ko ang kanilang pangangailangan at maging safe sila sa Pilipinas or sa ibang bansa kung kasama mo ng pamilya mo sa ibang bansa. So, kung mawala ang health and safety nila, kumbaga kung yun ang pinakamalaking problema ng pamilya mo ay ang health and safety nila, mawawala ang reason kung bakit ka ng ibang bansa. Yung iyong pinaghuhugutang why, ang iyong deep emotional why ay mawawala. So mawawala ng saysay ang pangingibang bansa mo. At mawawala ng saysay ang pangingibang bansa ko kapag ang health and safety ng family ko ang mawala. So kaya yun ang pinakatakot ko. Mag-umpisa tayo sa health. Sa health, again, hindi na nga yung health ko eh. Ang iniintindi ko ang health nila. So, kahit na mangyari, yung basic needs nila ay ibibigay mo. Right? Ganito nga eh. Parang, wag na kayong bumili ng mga processed food kasi medyo may kaya naman ako eh. May kaya ko nang bumili ng prutas. Kasi mas mahal talaga ang prutas eh. Tsaka ang gulay mas mahal eh. So, mas mahal maging healthy. Kaya, for example, bibigyan mo sila ng health insurance. Kasi dati hindi mo makakapagawa ng Medicard, ganon. Hindi mo sila mabigyan ng ganon. Ngayon bibigyan mo sila. Kasi kahit pa paano, hindi sila matatakot pumunta sa ospital, magpa-check kasi may covered na. Covered ng insurance or ng health insurance or health card na ibibigay mo sa kanila. So napaka-importante na mabigyan mo sila ng health card. Right? So kung wala pa, payo ko, bigyan mo na. And then, sa safety naman, kaya nga ibang klase ang nagawa ng pagkakaroon ng OFW lane sa airport. Ibang klase ang pagkakaroon ng ultimatum ng presidente na hindi na pwede makulong or makasuhan ang isang tao na may bala sa bagahe. Yung laglag balagang, di ba?
Maraming OFW na takot umuwi dahil sa laglag balagang. Kasi parang iba eh. Yung safety mo yun eh. 'Di ba? Hindi mo alam kung ikaw yung next na mabibiktima. At nung nawala yun, ibang klase yung gaan ng loob na ibinigay sa'yo. So, lalo na sa mga neighborhood ng mga pamilya mo sa Pilipinas, right? Gusto mo silang ilipat sa ibang lugar kung sakaling delikado sa lugar ninyo, right? Yun ang uunahin mo. So, huwag natin ikatakot mawala ng trabaho. Huwag natin ikatakot na wala ng pera. Ikatakot natin ang health at safety ng ating pamilya. Sapagkat, ulitin ko po, kung wala yon, wala nang dahilan kung bakit ka naging OFW. Kayo, sa tingin nyo, ano pa bang ibang kinakatakot nyo bukod dito? Or sang-ayon ba kayo sa sinasabi ko na health and safety ng family mo ang pinaka dapat kinakatakot natin at dapat ginagawa natin ng paraan para mawala ang stress natin tungkol dito? For example, mabigyan ng health insurance or health card or covered lahat sa insurance, and yun nga, mabigyan sila ng healthy food and ang kanilang health ang pagtuunan ng pansin, and their safety. For example, yun nga, ito tungkol sa laglag balagang na doon na kayo pumunta sa OFW lane, doon na kayo pumunta sa OFW department magtanong, and so on and so forth. Alam ko marami pa kayong mga ibang maiisip, and I do hope you can put it in the comment section here, and I will really appreciate it. And again, maraming salamat sa attention nyo at nanonood pa rin kayo hanggang ngayon. At sa mga first time nanonood, salamat din sa attention ninyo. Sa mga OFW, alam kong kaya niyan. Naniniwala ako sa iyo. Sa kung kaya kong tumakbo, maglakad or mag-jog 365 days ngayong taon, alam kong kaya mo rin.